Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. Ayan, wala tayong kamik-kamik. Kasi napuyat tayo sa Quadcom ni PRRD. You know what happened there? Nakakaloka. But before I start, please like, subscribe, comment, and share. I know I don't have that much followers yet. So, let's just discuss. Sobrang laki ng eye bags ko kasi napuyat ako sa Huadcom na yung kakalokang Huadcom na hindi na natapos-tapos. Anyways, yung mga highlights doon talaga namang hindi nagpatalo at nagpatinag si PRRD. Syempre, hindi naman yan siya magpapatinag ever. Kasi ginawa nga niya sa Senate hearing, di ba? Tapos, ayaw rin niyang magpaawat, pero syempre, kailangan na magpahinga, kaya kailangan na nilang itigil. Sila na mismo yung sumuko. Anyways, isang highlight doon is yung pagdating ni VP Sara. I'm so proud of her. And I love her more for supporting her dad. So, very good yan. Nakakaiyak nga lang yung sitwasyon na alam mo yung dinudurog nila si PRRD. Tapos, pero yun lang, masaklap. Hindi naman sila nagtatagumpay, right? So, naging katawa-tawa lang sila doon. So, ano pa ba? Isang highlights din yung yung si Cardenas ba yun? Cardema ba yun? Cardema. Yung isang congress ng Duterte party list ba yun siya? Ang galing niya. I like her how she explains everything. Kung bakit ganun na dinudurog lang ang mga Dutertes tapos wala silang ginagawang ibang hearing o investiga sa mga iba pang nangyayari sa Pilipinas, sa mga anomalya, sa mga katiwalian, lalo na sa NPA. Wala silang ginagawa, 'di ba? So, yeah. Nakakaloka din yung ganong idea na hindi nila sinusunod yung dapat nilang sundin. Tapos ito ang nangyari. Anyways, I'm so proud naman of PRRD kasi nalusutan naman niya yun at nasagot niya na maayos ang taong bayan na mga huwadcom dyan na nakakaloka at nakakadiri yung mga genimales na yan. At so far is naipagtanggol naman ni PRRD ang kanyang sarili. Anyways, ano pa ba yung highlights dyan? Yung paging bait-baita ni Abante na biglang bumait ang Genimal na hindi naman siya mabait dati. Bigla siyang bumait, 'di ba? Nakakaloka. Tapos ano pa ba yung highlights dyan? Alam nyo ba sa nangyari dyan sa Tuwadcom na yan? Mas lalong minamahal ng taong bayan si PRRD at ang mga Duterte, si VP Sara pati. Like, in-explain nga doon ni Cardema, di ba? Na gaano karaming milyon-milyon taong bumoto sa kanila dahil gusto ng taong bayan, yung pamamaraan nila, pareha sila. So, hindi nila basta-basta magagapi ang mga Duterte. So, nakakabilib din yung isang congressman na yun, congresswoman na yun. I'm so proud of her for standing up for PRRD. Si PRRD lang ang kaisa-isang taong nandun at yun lang si Cardema ba yun, ang nag-iisang tumayo at nagtanggol kay PRRD at kay VP Sara. So, nakakatuwa naman. Anyways, ano pa ba? Yung highlights pa doon ng pagsagot-sagot ni PRRD doon sa mga bastos na nagtatanong sa kanya is binoboljak niya din ng katotohanan. At syempre, hindi naman nila basta-basta magagapi si PRRD kasi matalino naman yan siya. Tapos, alam niya yung sinasabi niya.
Alam niya yung ginagawa niya. Alam niyo ba sobrang puyat ako? Wala akong ka-makeup. Kasi napuyat talaga ako dyan sa tuwadkom na yan na grabe. Well, I think if I'm not mistaken, I only had an hour sleep. Tapos yung anak ko naman, she's not feeling well. So sakto hindi ako pumasok sa work. I have to stay with her. So yeah, pauwi na ako and ay nako. Pero to be honest, like seriously speaking, kailangan itigil na nila yung mga ginagawa nilang ganyan. Kasi parang, hindi parang nakakatanga na talaga yung ginagawa nila na yan eh. Kasi, unang-una, hindi ka pwedeng magsalita. Tapos yung inaakusahan, hindi pwedeng mag-butt-in at hindi niya pwedeng like, ipagtanggol yung sarili niya habang si Tolonges na Trillanes ay sinisira yung pagkatao niya. Yung ganun, wala man lang karapatan si PRRD na magsalita agad-agad. Kailangan may antayin pa yung ano ba yung mga rules nila na wala namang kakwenta-kwenta yung mga pinag-uusapan nila dyan. May nanalaman pa silang mga rules. Pero ganun pa man, nakita pa rin talaga ng taong bayan at nahayag pa rin sa buong mundo kung gaano minamahal ng mga Pilipinos si PRRD at si BP Sara. So dun sa part na yon, nakita ko naman talaga yung unity ng mga DDS. At nakakatawa itong si Abante na tinawag ba naman tayong trolls daw tayong mga DDS. Di ba yung troll yung binabayaran, tapos wala naman siyang sinasabing mabuti doon, kundi puro kasiraan lang at hindi maganda. Paano tayo magiging trolls? Hindi nga tayo binabayaran. Poor nga lang din ng mga Dutertes. Hindi naman nangungurakot yung mga yan, di ba? So, paano nila masasabing mga trolls tayo, right? That's very impossible. Like, super impossible talaga. Kung trolls tayo, di sana hindi ako taghirap ngayon. Di ba? Hindi nga ganun eh. So, anyways, tapos isa pang nakakagigil dyan talaga na sobrang nagpainit talaga ng ulo ko, itong si Trillanes na tatanga-tangang bobong kupal na kung ano-anong binibintang niya sa mga Dutertes. Nakakaawa na lang talaga siya. Muntikan na siyang sapukin ni PRRD kanina. At inambaan na siya ng gusto na niya talagang patulan sa sobrang sinungaling niya. Anyways, wala talaga tayong mapapala dyan kay Trillanes. At saka may araw din talaga yung lalaki na yan eh. Actually, bading yata yan eh. Puro lang siya sat-sat, puro lang wala namang napapala sa mga pinagsasabi niya. Walang kakwenta-kwenta yung tao na yan. Most hated Pinoy in the whole wide world. Bakit? Kasi lahat ng mga Pilipino sa buong mundo ay kinamumuhian siya. Ang hirap kayang mabuhay ng lahat ng tao na namumuhi sa'yo. Yung lahat ng puntahan mo, hindi ka papansinin ng tao kasi namumuhi sila sa'yo, no? Hirap mabuhay ng ganyan, ha? Kung ako yan, papatiwakal na lang ako, ililibing ko na lang yung sarili ko ng buhay. Kasi ganyan siya ngayon. Actually, hindi ngayon, ever since pa na sinisiraan niya mga Dutertes, wala nang kabilib-bilib ang tao sa kanila, as in. Like, sobrang nakakaawa yung mga pinagagawa nila. It's so shameful. Hindi na nakakatuwa. Pero, of course, PRRD ay hindi naman magpapatalo yan siya. Because he knows the truth and we know naman kung anong totoo. At saka, ang tanga naman kasi yung binibintang. Ano ba yung plunder and wala nga kapera-pera mga Dutertes. Tingnan nyo naman sa pamumuhay nila. PRRD nga nakakulambo lang, di ba? Ang tanga lang, parang nagbintang siya ng mataba doon sa napaka-sexy. Parang ganun eh. Ganun na talaga yung pagbibintang ni Trillanes. Hindi mo makikita sa buhay o sa physical o sa action. Yung bintang niya para drawing ang animal. Anyways, nakakatawa na lang yan si Trillanes na yan. Wala na tayong magagawa niyan sa kabubuhan niya kasi wala na talagang pag-asa.
Anyways, tuloy lang ang laban and wala tayong magagawa kundi ipagtanggol si PRRD, BP Sara, and DDS forever! Have fun guys! Thank you for listening! At least, nakasurvive si PRRD at may susunod pang mga hearing so mag-antay sila. Please like, subscribe, and comment! Bye guys! My eye bags is so big. Bye!